Mga kababayan, magre-retiro na po sa July 4 or July 5 si Ombudsman Justice Samuel Martires. At ito naman si Boying Rimulya po ay walang kahihiyan at walang pag-aalangan na nag-submit ng kanyang intensyon na mag-apply na maging ombudsman ng Pilipinas. Unahin po natin siguro balikan mga kababayan, ano ba talaga ang function and authority ng ombudsman? Okay? Para maintindihan natin bakit naglalaway ito si Boying Rimulya bilang isa sa mga bulldog ni Marcos sa kasalukuyang na umuupo bilang Justice Secretary, bakit siya lilipat sa ombudsman? No? Ano ba itong poder, kapangyarihan at purpose ng ombudsman? Sa ilalim po ng ating saligang batas sa Philippine Constitution, ang ombudsman po ay constitutional body. Kagaya po ng Commission on Election, ng Civil Service Commission at ng Commission on Audit, hindi po ito sakop ng presidente. Direkta. Pero ito po ay ina-appoint pa rin ng presidente ang nakaupo o umuupong ombudsman. Okay. So, ibig sabihin po ito ay constitutional body that should be independent of any agency of the government in terms of its function, authority, and operation. Okay. So, anong function ng ombudsman? Ang ombudsman po, ang unang pangalan niyan dati doon sa panahon po ng revolutionary government ni Cory Aquino bago binubuo pa ang konstitusyon, 1987, sa unang bahagi po, bago mabuo ang batas na ito, ay tanod bayan ang tawag niyan. So, ang purpose po ng ombudsman o tanod bayan noon, ang precursor niya, historical precursor na una sa kanya, ay pagbabantay laban sa mga katiwalian ng lahat ng public officials. Except, of course, the President. Dahil hindi po siya sakop ng tinatawag nating mayroon siyang immunity from suit habang nakaupo siya bilang presidente. Ibig sabihin po, by tradition na minana natin yan sa political system sa Estados Unidos, ang presidente sa Pilipinas ay may immunity from suit o hindi siya pwedeng kasuhan habang nakaupo siya bilang aktibong pangulo ng bansa. Pero it is also assumed but not explicit na ina-adapt sa vice president. Assumed lang po. Ibig sabihin, hindi po talaga sinasabi na sakop ng tinatawag na immunity from suit when they are active in office ang vice president. What has been adopted as a tradition after the political system ng Estados Unidos na ang kanilang presidente, para hindi mo maharas habang nanunungkulan ito aktibo bilang pangulo, hindi mo pwedeng kasuhan yan at hindi mo pwedeng iakyat ang kaso kung siya ay nakaupo pa bilang presidente, sapagkat yan ay pagprotekta na rin po na hindi madistorbo at hindi magkaroon po ng mantakin mo kung samot-saring kaso ang ifa-file ng mga iba't ibang vested interest groups at mga political opposition laban sa nakaupong presidente. Di ang lahat ng oras niya nun, sasagutin niya na lang lahat ng kasong ito at mahaharas siya. Magkakaroon po ng unnecessary political disturbance and unnecessary political harassment. Kahit pa sabihin mong valid at makatotohanan ang mga kasong isasampa, nagkaroon po ng tinatawag na tradisyon na hindi mo na isinasampa o hindi mo na sinasampahan ng kaso ang nakaupong pangulo ng bansa sa Pilipinas, which was patterned po yan doon sa Estados Unidos para po hindi siya madisturbo sa kanyang termino. But it is not explicitly stated that the same applies to the Vice President. But as a matter of tradition, kung hindi po pinafailan ng kaso ang presidente at ganoon din po ang vice presidente habang sila'y aktibong nanunungkulan sa kanilang pagiging pangulo at pangalawang pangulo, yan po ay assumed that the vice president enjoys the same immunity from suit while they are active performing their duties habang sila po ay nanunungkulan. Okay? So yan ang purpose po ng ombudsman naman. Lahat po ay pwedeng kasuhan, pwede pong i-prosecute
Ang pinag-uusapan po ay abuso sa kapangyarihan, pagnanakaw at paglulustay sa kaban ng bayan at pag-aabuso sa pundo ng mamamayan o katiwalian at korupsyon ng mga public officials, including po barangay officials, barangay captain, barangay kagawad, at iba pa, no? Basta po nasa public office, except the president. So there is really a malicious suspicion. May malisyusong pagsususpetsa at pagdududa ang taong bayan, ang mamamayan, kung bakit atat na atat itong si Boy Bulldog Rimulya ni Marcos, Boying Rimulya ng DOJ, na pumosisyon bilang ombudsman. Kasi nakikita nila na pwede nilang ikutan ang batas kasi wala naman talagang nakasaad sa batas. Even the president is not also being stipulated in the Constitution na hindi siya pwedeng sampahan ng kaso. That is only a matter of political tradition, which we adopted from the political system and tradition ng Amerika. Yun nga ang purpose, para hindi maharas, to be protected from political harassment and unnecessary political disturbance. Yung termino ng pagkakaupo ng Pangulo. Pero hindi po yan explicit na sinasabi kasama ang Vice President. But as a matter of practice in the Philippines, hindi rin po sinasampahan ng kaso ang Vice President. But there is no clear practice na hindi pwedeng gawin. Okay? So kung makikita po natin kung ang function pala at purpose ng ombudsman ay tagabantay, tagapagdisiplina at tagapag-prosecute para makulong, maparusahan ang lahat ng public officials except the president by way of tradition and practice, para po sila ay papanagutin ang lahat ng public officials pagdating po sa usapin ng katiwalian, pagnanakaw ng kaban ng bayan, abuso sa poder at kapangyarihan, paglulustay ng pundo ng mamamayan at mga korupsyon. Yan pala ang purpose ng ombudsman. At kung kaya, dyan po nagsisimula ang pagsasampa ng kaso. Dyan din po ginagawa ang investigasyon at pwede rin po yang magkaroon ng pag-aakyat ng kaso kapag nagkaroon po ng tinatawag nating legal basis or there is an evidence to warrant or prima facie, yung probable cause ma-establish ng ombudsman that indeed the crime of corruption or the crime against the violation of the law on anti-graft and corrupt practices have been violated ng isang public official, from barangay officials up to the Vice President. As far as I know, pwede nilang gawin yan. By way of tradition and courtesy, hindi nila ginagawa yan sa presidente. Okay. Klaro na tayo. Kaya mayroon din pong anti-graft court. Kung ang ombudsman ang nagbubuo ng kaso, sila ang nag-i-investigate at sila din po ang gumagawa ng prosecution para isampa ang kaso papunta sa anti-graft court na tinatawag na Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan po, ang pinoprosecute diyan ang mga salary grade 27 sa public officials. Kung ang salary grade mo below salary grade 27, sa RTC ka pinoprosecute ng ombudsman. Okay? Pero pagdating po sa salary grade 27, ang alam ko ang salary grade 27, mga city councilors, vice mayor, mayor, pataas, at mga provincial board members. Basta ang salary grade level mo sa civil service, salary grade 27 ang level, sa Sandigan Bayan ka, kinakasuhan ng ombudsman. Doon iniakyat ang kaso. Matapos kang maimbestigahan. Kung below salary grade 27, mga salary grade 26 pababa, at mga appointed or elected position man yan, doon ka sinasampahan ng kaso sa RTC, Regional Trial Court, criminal case. Ang administrative case sa ombudsman po yan. Pwede kang masuspend, pwede kang ma-remove. No, may dalawang kaso ng pagsasampa. Administrative and criminal. Yung administrative po, tungkol ito sa iyong posisyon. Pwedeng ikaw ay masuspend ng 6 months. Preventively, pwede kang masuspend 90 days or 60 days. Or pwede kang matanggal sa pagka opisyal ng gobyerno
basta ikaw ay sakop ng otoridad ng ombudsman. Like ang nangyari kay Jed Patrick Mabilog, mayor ng Iloilo City, dinismiss po siya ng ombudsman. So I think hanggang gobernador yata pwede kang madismiss. Except sa mga congressman at mga senador. The ombudsman has the power to dismiss yung mga ganyang level ng opisyal ng gobyerno. Ang pagkakaalam ko, congressman, senador, paakyat, hindi po kayang i-dismiss ng ombudsman yan. Sapagkat ang vice president at presidente, impeachable officers. So hindi pwede yon. Pero ang mga senador at mga congressman po, hindi sila impeachable officers. And by the way, the ombudsman is among those considered as impeachable officials, that they can only be removed. Kung hindi sila mag-resign, they can only be removed by way of impeachment. Ombudsman, COMELEC chairman at COMELEC commissioners, Supreme Court Chief Justice and Justices of the Supreme Court, not the RTC judges, no. Supreme Court Justice and Supreme Court Chief Justice. And then, ang COMELEC chairman and commissioners, Commission on Audit at Civil Service Commission. Sila po ang mga constitutional body na at COA, Commission on Audit. Sila po ay impeachable officials. They can only be removed either by way of resignation or by way of impeachment or death. Matay sila habang sila ay nakaupo sa pagiging member ng ganyang public office, sila po ay matatanggal. Ay automatic naman din, natural death or death by accident. Basta namatay ka, wala ka na. And then, kung nag-resign ka. At ang pangatlo, impeachment. Iyon po ang mga impeachable officers. Ulitin po natin presidente, vice president, senators and congressmen or mga members of the House of Representatives and the senators are not impeachable officials. So, ang sakop po ng impeachable officials ay ang presidente, vice president, COMELEC chairman and COMELEC commissioners, ang COA, and then ang Civil Service Commission, and then ang ombudsman. So, paano po ma-remove ang congressman o ang senador? By way of recall election or by way of ethics complaints at madesisyonan po ng Senado. Like kay Risa Hontiveros, may kaso po siyang involving tanim witness at bili witness. That is a very serious offense involving integrity and dignity of the Senate at sa kanyang moral conduct that is very unethical of a senator. She can be removed if bobotohan po. Hindi ko alam kung simple majority o dapat 2/3 din ng mga senador ang magboboto na siya ay tatanggalin bilang senador. That can be done kung hindi siya mag-resign. Sapagkat mahirap man magpa-recall election sa senador. Kasi kung ang bumoto sa kanya ay, for example, 15 million voters, edi ibig sabihin magpa-recall election ka sa buong Pilipinas niyan. Sa congressman, pwede ka magpa-recall election, pwede siya ma-remove. Kasi by district lang yun eh. Pero ang party list, mahirap din siya i-remove. Kasi nationwide din ang eleksyon ng party list. So those are the variations. But nonetheless, we have to correct yung pananaw ng mga kababayan natin na ang mga senador pwedeng ma-impeach. They are not impeachable officials. Ang mga kongresista din, that includes the party list. They can only be removed by way of resignation, death, or incapacity na hindi na talaga sila makaperform, na paralyze, na stroke, na cardiac arrest, wala na. Or by way of recall election. O magkaroon po ng petition, I think 20% ng mga botante pwede magpa-recall ng kanilang kongresista sa isang distrito. Sa senador po, hindi pwede. Okay? So, klaro tayo So, ano po ang purpose ni Boying Rimulya? Bakit gusto niyang pumasok sa ombudsman? Una po, magkaroon muna tayo ng pag-review. Ano ba ang may hawak na poder ngayon sa gobyerno ni Marcos? Sino bang may mga hawak ng poder? Una, si Boying Rimulya ay napaka-powerful po yan na cabinet secretary. Department of Justice. Yan po ang nagkokontrol at namumuno, namamahala sa lahat po ng prosecutor sa buong bansa. Yung mga tinatawag nating fiscal. Lahat po ng prosecutors. Kung saan dyan po nagsisimula ang pagsasampa ng kaso, kriminal, dyan po ginagawa yan.
So under po yan, ang National Prosecution Service nationwide, under po lahat ang mga prosecutor sa Department of Justice. Sakop po niya yon. So makapangyarihan, opo. Kasi kaya niyang i-review, kaya niyang i-recall ang mga desisyon ng mga provincial prosecutors o city prosecutors o ng mga state prosecutors. Pwede niyang i-review, pwede niyang ipastay at tingnan niya kung ano ang desisyon bago isampa sa korte. Okay. Ano pa pong sakop niya? Sakop din po ng Department of Justice ang NBI, National Bureau of Investigation. Under po sa kanya yan. Ang Bureau of Corrections na namamahala po sa lahat ng mga National Bilibid Prison and Bureau of Correctional System sa Pilipinas. Under sa kanya yan. Kaya nga siya inakusahan ni General Bantag na siya ay involved sa sindikato ng mga pagpapatakbo sa mga gun for hire sa kulungan. Yun ang sabi ni General Bantag, hindi po ako nagsabi niyan, no? Kaya nga hinahanap niya si General Bantag ngayon, lalo na dito sa Percy Lapid case na ito, na itinuturo ni General Bantag na si Secretary Boying Rimulya daw ang mastermind. Ano pang under sa Department of Justice, sa Secretary of Justice? Under din po sa kanya ang pag-manage at pag-supervise ng otoridad ng Bureau of Immigration and Deportation, BID. Under po sa kanya yan. And then I think ang mga parole and probation, under din sa DOJ po yan, mga kababayan. So napakalawak po ng poder ng Department of Justice. At bakit siya lilipat dito sa ombudsman? Anong motibo? Ano ang layunin? Yun, may binanggit kanina po ang ating televiewer, ang ating nanonood at nakikinig dito sa Talakayang Bayan with Ka Eric, na mukhang gustong-gusto nila talaga na durugin at tanggalin si Sara Duterte by way of filing cases against her to harass and persecute Sara Duterte. Sakali po na anong araw na ngayon dyan sa Pilipinas, Lunes, ngayon po, pagkadating po ng tapos na, 12 noon, natapos na po ang termino ng 19 Congress. And dahil hindi nag-convene muli ang Senate Impeachment Court, good as dead na po ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, technically speaking. Because the jurisdiction and authority of 19 Congress cannot be passed on to the 20 Congress na nagsimula na ngayon ang termino ng 20 Congress. Noon time of June 30. Technically, July 1 natin binibilang, no? Kasi ang June 30, sa sunod na araw pa yan, magsisimula talaga ang pag-assume ng physical office ng mga nahalal na mga elective officials mula sa presidente, vice president pababa, no? Kaya ang panunumpa ni Marcos Jr. nang siya ay maging pangulo noon time of June 30. Ayun, o yung kanyang inaugural address, yung nag-start na ang kanyang termino. So technically po, ang Senate Impeachment Court has been terminated for a while. At hindi po natin mapapasiguro ngayon kung ito ay sasakupin pa ng otoridad ng 20 Congress. Pero marami pong legal views ang nagsasabi na hindi na po ito sasakupin ng 20 Congress, which nag-start na ngayon ang otoridad at poder ng 20 Congress. Ibig sabihin po, from 2025, June 30 noon time, up to 2028, June 30 noon time. Yan po ang 20 Congress. So, ang Senado ng 19 Congress na binuo bilang impeachment court noong June 11 is no longer technically operating right now. So, good as dead ang impeachment trial kay Sara Duterte. Tumpak, good as dead. Kung kaya, maintindihan natin ano ang primary motivation ni Boying Rimulya, bakit siya nag-a-apply sa ombudsman position na mababakante ito by July 4 or July 5 sa pagre-retiro ni Ombudsman Justice Martires, sapagkat gagamitin nila ito na may mga pending cases dyan laban kay Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang pagbabanta daw sa buhay ni Marcos Jr. ng kanyang asawa na si Lisa Araneta at kay kay Martin Romualdez.
So may pending case yan na kinomplain siya sa ombudsman ng NBI, I think. Okay. So mayroon din pong plunder hinggil dito sa 125 million pesos na confidential fund. So ngayon kung good as dead meat, patay na karne na po ng kinatay na karne itong impeachment complaints na ipinaakyat nila Martin Romualdez dahil nga nawala na ang jurisdiction and authority ng 19 Congress nang sumapit po ang tanghali ng June 30, ngayong araw dyan sa Pilipinas. Kasi Lunes din dito pero umaga pa, no? Mag-aalas 9 ng umaga sa Houston or 9:10 in the morning sa Houston, Texas. Sa East Coast area is alas 10:15 ng umaga. No? So dito naman sa Pilipinas ngayon, gabi na dyan. So kaninang tanghali dyan sa Pilipinas, noon time of June 30, the life and authority of 19 Congress was terminated. Tapos na po. So dahil hindi nag-convene ang Senate as impeachment court, tama po ang binabanggit ni Senator Francis Tolentino. Good as dead na ang impeachment laban kay Sara Duterte o yung case of impeachment. Kasi na-impeach na siya sa House of Representatives sa panunuhol nila Martin Romualdez, sa panunulsol at operation nila Marcos, but Sara Duterte is not yet convicted. Hindi pa po nagkaroon ng trial sa kanya sa Senate Impeachment Court. Although the Senate Impeachment Court was constituted, nabuo, and then they convened, nagtipon sila noong June 11, but there was nothing significant in as far as the impeachment court and trial are concerned. Kasi binalik nga po ang remanded ang articles of impeachment. At sabi natin, ang komentaryo ni Ka Eric doon, technically knockout yon. Kasi pinatulog balik sa House of Representatives ang chapsoy at pansit canton na impeachment complaint. Ngayon, they were expecting itong sila Lola Laila de Lima, sina Hontiveros tanim witness na kategorya na magkakaroon pa ng isang sesyon o ilang pag-convene ang Senate Impeachment Court. Subalit nung June 14, nag-adjourn sine die. Ang ibig sabihin po ng adjourn sine die, nag-terminate ng sesyon without any further date identified kung kailan babalik. Yan pong ibig sabihin ng sine die. Adjournment without day or date ng kung kailan mag-resume, sapagkat matatapos na ang kanyang termino by June 30, which nag-expire na nga. So, to simply put it, the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte was earlier technically na knock-out nang marimand ito balik sa House of Representatives. Pero ito ngayon ay good as dead meat, patay na karne na kinatay na sapagkat natapos na ang termino ng 19 Congress. At hindi po nagkaroon ng pag-convene muli ang Senate Impeachment Court. Therefore, good as dead meat. Yan po ang motivation ni Boyeng Rimulya. Walang iba na, walang ibang purpose. Kung hindi, maliban sa pagprotekta sa mga mangungurakot na kabarkada nila, na alipores nila Marcos at Romualdez, kasi nga, imbis na i-prosecute, poprotektahan niya na hindi po tatamaan ng kidlat ng batas ng anti-graft and corrupt practices ang mga alipores ni Marcos at Romualdez, kaya gusto niyang pumasok sa ombudsman. Maliban po dyan, gusto ni Boyeng Rimulya na ipagpapatuloy, i-test, subukan kung kaya niyang i-stretch na hindi naman sinasabi kasi sa saligang batas na hindi mo pwedeng kasuhan ang Vice President. So they are trying to stretch the limit of the tradition kung saan sa pananaw nila Boyeng Rimulya, nila Marcos at Romualdez, the immunity from suit applies only to the President but not to the Vice President. Yung tradisyon, ng political tradisyon na yan, nasabi ko nga, minana natin yan sa Estados Unidos nung tayo po ay nagpapattern ng ating governance and political system sa Estados Unidos. Even ang mga batas natin, sinunod natin yung tradisyon na hindi sinasampahan ng kaso ang kanilang mga aktibong presidente habang nanunungkulan bilang presidente. So sa tingin nila Rimulya, sa tingin po nila Marcos at Romualdez, this is a test case that the tradition
and the grant of assumed respect of principle that there is no filing of criminal complaints or any case against the sitting president, that principle or tradition may not or does not apply at all to the vice president. So ang hindi pala nila kayang kunin dito sa impeachment court ng Senado ay kukunin nila dito sa ombudsman. Alam na natin kung bakit siya lilipat sa ombudsman, sapagkat maliban na puprotektahan niya ang pangungurakot ng mga at katiwalian ng mga alipores nila Marcos, yung mga magnanakaw ng mga politiko at congressman na kaalyado nila Marcos at Romualdez, and si Marcos at si Romualdez mismo puprotektahan ng ombudsman na hindi po ma-prosecute at makasuhan ng pagnanakaw at paglulustay sa kabanang bayan. Maliban po dyan, the overarching motivation right now why Boying Remulla, from a Justice Secretary na napaka-powerful, isa sa mga top-level cabinet position yan ng gobyerno, lilipat sa ombudsman. Alam na natin. Kasi the real motivation is to persecute, not just prosecute. Persecute, ipitin, durugin, dikdikin si Sara Duterte ng iba't ibang kasong kriminal at iba't ibang mga kasong harassment upang ito po ay maapektuhan ng lubusan. Bilang target nila na mag-resign si Sara Duterte, kusang loob na umalis na lang dahil kaliwat ka ng pagdurog or persecution ang gagawin sa kanya. That is the real score why itong si Justice Secretary Boying Remulla is atat na pumasok bilang ombudsman. Okay. At mukhang may kababalaghang naluto na. Mukhang ito ay game plan talaga nila. This is part of the plan that should the impeachment complaints which were exposed as nothing but a tool for the political ambition of Romualdez to weaponize the mechanism of impeachment rather than to exact accountability among public officials na nag-aabuso among impeachable officials, for that matter like Sara Duterte. Hindi po ganun ang layunin. Yung accountability and justisya. Ang layunin po ng impeachment mechanism na pinasukan nila Martin Romualdez is gamiton ito para matanggal si Sara Duterte bilang Vice President, and she will be perpetually disqualified from running or holding public office, including being a candidate to the presidency in 2028. Should Marcos will reach the term of 2028. Kasi nakahanda si Martin Romualdez na magmaniobra para siya na ang uupo pagkatapos ni Marcos. Dahil hindi pa qualified si Sandro Marcos na tumakbo bilang presidente by age requirement sa darating na 2028. Kulang pa siya, I think, ng mga 6 na taon or 5 taon pa ang kulang niya. Pagdating ng 2028, 40 years old yata ang minimum age limit sa constitutional age requirement, okay? Sa pagkapangulo at vice president. Ngayon, mga kababayan, malamang na itutulak ni Boying Remulla kapag siya ang ilalagay ni Marcos dyan na ombudsman, kasi nag-appoint yan presidente. So alam na natin laro nila ito. This is another dirty game operations of political persecution and continuing political demolition job in order to paralyze, demolish, or demoralize the Duterte political opposition group. Especially si Sara Duterte. Yun pong purpose niya. So most likely po, iakyat ang kaso tungkol dito sa serious or grave threat laban kay Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang mga pananalita na ipinahayag niya na kung siya ay papatayin, ay may kinausap na siyang papatay din kay Marcos, kay Lisa at kay Romualdez. So ngayon, iniimbestigahan yan sa ombudsman. Most likely, target ni Boying Remulla yan na iakyat kung siya ang maging ombudsman para magkaroon po ng kaso si Sara Duterte. May kulong po ba yan? They can play around with the court, even with the law. They can do that. So kung ombudsman na siya na magiging prosecutor laban kay Sara Duterte. Hindi ko alam kung saan nila iakyat yan, Sandigan Bayan ba? Most likely, kasi biyan sa salary grade 27 si Sara Duterte.
Basta salary grade 27 above, Sandigan Bayan. Okay. Maliban doon, may plunder case pa na nakapending laban kay Sara Duterte. So, ang hindi nila makuha na pagtatanggal o ipatanggal si Vice President Sara Duterte by way of the mechanization and weaponization of the impeachment process na hindi nag-cooperate ang Senado, dito nila babawiin at imaniobra sa ombudsman. Wow, klaro. Matuwid ba at makatarungan ang ganitong layunin? Hindi, siyempre. And pangalawa, maliban po dyan, dapat nagkaroon din ng kapal ng mukha. Ng hiya. Pero dahil makapal ang mukha nitong kagaya ni Remulla, itong magkapatid na ito, nag-umahawak po ng napakapoderoso na posisyon sa gobyerno. DILG Secretary si John Vic Remulla. Under supervision sa kanya ang Philippine National Police, ang jail, Bureau of Jail Management, ang Bureau of Fire, at lahat po ng mga elected public officials na local. Gobernador, vice-gobernador, sangguniang panglalawigan, at pati po mayor, vice mayor, at mga municipal and city councilors hanggang barangay level. Ganon po ang poder ni John Vic Remulla. At alam po natin na ang mga Remulla ay mga politiko din. So, sana man lang nagkaroon ng kunting katiting na hiya sa kanyang pagkatao si Boying Remulla na hindi na siya dapat pumasok sa ombudsman kasi ang kanyang kapatid na nagsusupervise sa mga local officials at sila ay involved din bilang mga politiko ay may kapangyarihan din po na magpasuspend at magpatanggal ng mga local officials. Lalo pa kung congressman si Boying Remulla. At alam natin akong ombudsman at alam natin tinatarget nila ang Davao na pwedeng tanggalin nila natanggal na nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte was not able to take oath as mayor of Davao City. And within 30 days, ang pagkakaalam ko, madideklarang vacant yan by way of absence ng elected mayor. So kung walang oath si Rodrigo Duterte, technically hindi siya maka-assume pa ng kanyang pagiging alkalde. Ito ang problema dahil hindi nag-administer o hindi nagsumikap ang COMELEC kahit online man lang ay pumunta sila or kaya pupuntahan nila doon together with the Department of Foreign Affairs, may ambassador na sasama, ipa-under oath nila at i-take oath si Pangulong Duterte doon sa ICC compound. Sapagkat nakadetine nga doon, ang kasalanan na yan ay hindi kay Pangulong Duterte kung bakit wala siya physically sa Pilipinas at hindi niya ma-perform ang kanyang mandato bilang duly elected mayor of Davao City. Ngayon, kung wala na si Duterte, i-technical nila si Tatay Digong, si PRRD, at hindi siya makakaupo bilang mayor, edi ang uupo muna temporarily si Basti Duterte in his capacity by succession. Okay, ngayon ang tanong, mga kababayan, malamang target din ni Boying Remulla at ni Marcos at ni Romualdez si Basti Duterte, maliban kay Sara Duterte, na ipatanggal. Si Pulong Duterte at si Umar Duterte, mahirapan sila. Kasi sa House of Representatives yan. They have to undergo yung process of ethics, deliberation, and complaint. Kagaya ng ginawa nila kay Congressman Arnie Teves ng Negros Oriental na pinatanggal nila Martin Romualdez at nila Marcos by way of ethics complaints. Okay? Ngayon, kay Paulo Duterte at kay Omar Duterte at sino pa mga tinatarget nila pag congressional level, yan po ay nasa kamay ng House of Representatives. Hindi nila pwede yang galawin by ombudsman na sila magpaparimove. Pero si Basti Duterte at ang iba pang mga kaalyado ng mga Duterte na mga local officials, like ang Marikina, kaalyado nila yan. Ngayon, kaalyado ng mga Duterte yan sila Mayor Chodoro, no? Chodoro. Si Gobernador Baricuatro ng Cebu na nanggagalaiti si Gwen Garcia na ito'y hindi makaupo. Pwede po ang gagawin talaga ni Boying Remulla ay magkaroon po ng targeted focus ng investigasyon, suspension, and ultimately filing of cases para mapatanggal po ang mga local officials na kayang abutin ng poder ni Boying Remulla kung siya
ang magiging ombudsman. Wow! What is happening to the Philippines right now? This is too much. Mantakin mo, sinalaula na ang Kongreso at ginamit as weapon of political distraction and demolition job. May TRICOM, may TUWADCOM, may COMCOM, lahat na lang sinusupil, pinipersecute, binabastos, binabalahura ng pinakabulok at pinakakurakot na Kongreso na pinamumunuan ni Romualdez. Ngayon, pati pa ang ombudsman. My goodness. Hahawakan na nila at gagamitin nila as a weapon to demolish, to persecute, to paralyze, and destroy whatever remains of the Duterte political alliance and political group. Wow! Mga kababayan, hindi na po ito demokrasya. Ito po'y panggagahasa sa demokrasya.